Dahil madalas puro adobo o prito na lang lagi ang alam nating iluto dito sa paan ng manok, why not naman subukan naman natin ang ganitong klaseng simpleng luto para maiban naman. Grabe, kakaiba rin pala, ang sarap neto. So ayun guys, pagka uwi ko nga pala at pagkababa ko ng sasakyan, dumiretso na nga rin pala muna ako dito sa tindahan ng mga gulayan. Dahil naubusan na nga rin pala tayo ng stocks doon sa bahay, bibili muna ako dito ng tingi-tingi na bawang at sibuyas. Actually, wow English yan, sa totoo naman talaga, meron din naman doon sa supermarket namin, pero mas gusto ko talaga bumili dito sa labas. Dahil bukod sa mura, malapit lang din naman ito sa accommodation namin. Nung mabili ko na lahat yung mga kailangan ko, fast forward, nakauwi na nga rin pala tayo ng bahay. At pagkatapos binuksan ko na nga rin pala itong ref para kunin dito yung paan ng manok. Nung June 28 ko pa nga pala ito nabili at ngayong araw ko lang siya aasikasuhin. Siguro sa sobrang dami na rin talaga ng trabaho kaya hindi ko na talaga napansin. Pero dahil nasa freezer naman kaya hindi naman siya basta-basta masisira. Nung maibabad ko nga sa tubig at nung lumambot na at dahil hindi pa ito malinis at hindi pa ito natatanggalan ng mga kuko kaya lilinisan ko muna. Saglit nga lang din pala tanggalan ng mga kuko kaya lilinisan na lang natin ito ng mabuti. Kumuha na nga rin pala ako dito ng luya dahil papakuluan muna natin yung paan ng manok. Maglalagay nga rin pala tayo ng bawang kaya nagpitpit na rin ako. Pagkatapos ko nga pala magayat ay nagsalang na nga rin pala ako dito ng kaldero. Dahil dito ko na nga rin pala papakuluan yung paan ng manok, ilalagay ko na nga rin pala itong luya at bawang. Wala na nga rin pala akong pamintang buo kaya itong durog na lang ang ilalagay ko. Tapos habang nagpapalambot tayo ng paan ng manok, naghanda nga rin pala ako ulit dito ng bawang at luya. Tapos isang pirasong sibuyas para sa panggisa natin mamaya. Ginayat ko na nga rin pala into medium size pero bahala na kayo kung anong gustong klase ang paggayat nyo dyan. Meron nga rin pala tayo dito siling labuyo kaya hugasan ko muna ito. Ayan sa pagmamadali ko nga habang kumukuha ako ng video kanina hindi pa pala nakaplay kaya hindi natuloy nakuhaan ng video ang pagbalat ko dito ng patatas. Ang importante nga ay mahalaga, binuksan ko na nga rin pala itong kaldero para tignan at tanggalin muna itong mga insecurities, itong impurities. At dahil malambot na nga rin pala yung paan ng manok kaya isinalin ko muna. Hinugasan ko na nga rin pala yung onion leeks, saka ko naman siya ginayat ng paganyan. Tapos na nga rin pala tayo magayat ng mga sangkap kaya magkasalang na tayo dito ng kawali. Naglagay na nga rin pala ako dito ng konting mantika para sa panggisa natin. At nung mainit na nga yung kawali, inuna ko na nga rin pala gisahin yung sibuyas. Tapos mekos-mekos lang at isunod naman natin dito yung luya. Ilagay na rin natin itong bawang. Tapos mekos-mekos ulit hanggang sa lumabas yung aromatics nila. Ilalagay ko na nga rin pala itong pinalambot nating paan ng manok. Dahan-dahan nga lang din pala ako sa pagbuhos, baka tumakbo. Gagamit nga rin pala ako dito ng isang latang tomato sauce. Tapos hinalo-halo ko nga pala muna ito saka ako naglagay ng tubig. Sakto nga lang din pala yung tubig na inilagay ko at ilalagay na rin natin dito yung patatas. Meron nga rin pala tayo ditong isang pack ng tomato paste pero kalahati lang yung ilalagay ko para maging masarap at maging marinamnam. Papatisan ko na nga rin pala ito at konting toyo, pamintang durog at tansya-tansyang asukal para maging balanse lang yung alat at tamis niya. Kapag nakulangan sa lasa, pwede naman tayo magdagdag. Hindi ko na nga rin pala ginayat itong siling labuyo para hindi naman masyadong maanghang. At nung maluto na nga, inihuli ko na nga rin pala ang paglagay dito ng onion leeks. Tapos mekos-mekos lang yan at kung makikita nyo yung sauce niya ay talagang sobrang lapot. Grabe, satisfied cooking idea na naman ang nagawa natin for today's video. Kaya naman ano pa bang aantayin natin, kumuha na tayo dito ng pinggan at magsandok na tayo ng kanin. Tapos bubuhusan ko pa ng sarsa yung ibabaw ng kanin. Grabe guys, so siguro sobrang sarap nito kaya first bite na natin yan. Unang subo. Grabe, sobrang sarap. Tapos yung paa sobrang lambot, okay na din, all goods. At so ayun guys, tara, kain muna tayo. At kung di pa nga pala kayo kumakain, pwede nyo akong samahan dito. Bago nga pala matapos itong mini vlog natin, kung hindi pa nga pala kayo nakapalo sa munting page natin, paki-like, share, comment naman at kung hanggang saan umabot ang video na to para alam ko kung saan na nakakarating itong niluto natin. Kaya naman hanggang dito na nga lang din pala ang cooking vlog natin at sana nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye!